Nung una, gustong bumalik ng Saudi. Okay. Sabi ko, ba't ako nagtitiis dito sa Canada? Malaki ang sahod ko sa Saudi. Kumbaga, yung sahod doon, mas malaki talaga sa sahod ko dito. Oo. Nabot ko na rin yung top doon bilang cake artist. Kasi sa mga royal cakes na yung ginagawa namin. Sa cake industry kasi, yun na yung, Pinakataas. pag naabot mo yun na yung pinaka-top na sahod. Yeah. Ngayon, pagdating dito, wala kang sasakyan. Tapos yung weather, Oo nga. tapos back to zero ka, may makatrabaho kang bully. So doon, may taga-timpla ka ng tsaa. May binibigay sa yung sasakyan yung kumpanya. Oo. Tapos libre yung bahay mo. Yeah. Siguro mga 1 taon pa lang gusto ko na bumalik ng Sabi ko, parang gusto ko na bumalik ng Riyadh. Ng Riyadh. Pero Mga tropa, welcome back sa another episode ng ating podcast. At syempre, ako nga pala si Kit. ako naman si Kim. At ito ang Noy Picana. Yun, sobrang na-miss namin kayo kasi matagal tayong natigil eh. It's been a while, Oo, kasi in-enjoy lang namin yung summer dito sa Canada. Kasi alam mo naman, Family, Yeah. trabaho, gala. then pag mag-winter na naman, so in-enjoy lang namin yung summer. Pero ngayon, sobrang special nung episode natin kasi sobrang special din nung guest natin. Yes, sir! Yun, nakilala siya noon bilang cake artist sa Middle East ng mga royal family. Pero ngayon dito, gumagawa na siya ng pangalan dito naman sa Canada bilang social media artist. So, mga tropa, please help us welcome Momon TV! Ayun pa. Yes, sir! Ayun, maraming salamat Kit and Kim. Ayan, bago ang lahat, syempre magpapakilala muna ako sa inyo kasi isang karangalan tong mapunta kami dito sa Lethbridge. Itong pangalan ko ay Raymond na kilala ng iba bilang Momon TV. Ayan, so excited ako sa magiging usapan namin ngayon kasi siguradong may mga matututunan kayo at syempre ma-inspire kayong lahat sa mga naranasan namin dito sa Canada. And baka makapagbigay din sa inyo ng mga idea sa mga gustong maging parte ng pagpunta niya dito sa Canada. Ayun lang. Buti na banggit mo yan, Kuya Mon, kasi nakikita ko ngayon sa social media, sobrang in-demand ng Canada eh. Yun nga. Diba? Pag pumunta ka sa TikTok, sobrang, mix. Negative, positive, nagsasama na. Negative, nagsasama. Scam ba sa Canada, mga ganyan. Oo. At totoo sige. yan. Oh. Maraming mga ganyang pagtatalo ngayon na kailangan ko ba pumunta ng Canada. Pero yung iba nandito na, sabihin, nahirapan. Or yung iba, maganda ang buhay sa Canada. So, Pero, other than that, pag-usapan natin si Momon TV. let's go! Paano ba siya nag-start? Kuya Mon, konting kwento lang. Description. Before ka mag-Canada, saan ka before? Okay. So, bago ako nag-Canada, so ito talagang Canada, pangarap ko talaga tong bansa. Bata pa lang ako, puro Canada naririnig ko eh. Kasi in demand dati yung nursing dati dito. So, dati nangarap din ako mag-nurse talaga. Tapos, kaya lang, syempre, hindi naman kami, low budget kami. Kaya, hindi namin afford yung pagiging nurse dito sa Canada. And, after noon, nag-work ako sa Pilipinas, sa Goldilocks. Doon nag-start talaga yung pagiging cake decorator. Then, nag-apply ako sa Middle East, sa Saudi. Yung kasi yung pinakamadaling puntahan ng mga OFW Dati kasi, talaga. sobrang in-demand. Oo. Hindi man din Saudi, talaga diba? Saudi. Parang mag-walk-in ka lang, maglakad-lakad ka sa ermita, makakahanap ka dyan hiring. Kahit wala kang experience na matibay, okay lang. Mga 2 years lang na experience, hinahanap nila okay na. Naghanap din ako ng trabaho sa Canada. Ang hinahanap nila, 24 years old pataas. So, nag-start kasi ako mag-abroad, 21 eh. Okay. So, nung nag-Saudi ako, yun, doon na nag-start yung pagiging, kumbaga na-develop pa yung, yung skill. Skill para sa cake. So, nung nag-Saudi ka, Kuya Mon, ang trabaho mo doon is baking na din. Sa Pastry, sa na talaga, pastry, sa baking, cake decorating. Hanggang sa, yung kapatid ko yung unang nakapunta dito sa Canada. Tapos, sa Tim Horton siya dati. Yun yung unang bagsak niya dito. Tapos, siya yung nakapasok sa bakery dito. Sa Canada. Kasi paras kami Goldilocks sa Pilipinas. Tapos,
yung ano niya, yung boss niya, eksakto, nangailangan ng tao dahil merong empleyado na napauwi sa bansa nila. Hindi Pilipino eh. Portugese. Ibang lahi. Ibang lahi. Tapos, eksakto, kailangan nila. Ako naman, nasa Saudi. Pinakita ng kapatid ko yung mga gawa ko sa Saudi. Yun ang nag-sponsor sa akin para makapunta dito. Oh. Ayun. Experience So, yun yung nag-start yung buhay ko dito sa Canada bilang worker. So, ano ako, temporary foreign worker lang ako nung nag-umpisa. Mahirap talaga. Totoo yung sinasabi nila na mahirap sa umpisa. Lalo na every year kailangan mong mag-renew ng working permit mo. Tapos minsan madidelay pa yung mga lamia mo. Tapos kung hindi pa cooperative yung employer mo, mahirap. Siyempre darating ka ng Canada, wala kang sasakyan. Advantage mo kung may kamag-anak ka na napupuntahan. Kung stable sila, okay. Pero hindi ibig sabihin nun, talagang matutulungan ka nila 100%. Talagang kikilos ka talaga sa sarili mo. Lalo na sa application. Wala kang aasahan sa application, ikaw. Kung hindi ka kikilos sa application mo, walang mag-a-apply para sa'yo. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So, ayun, dumating yung time na nawalan din kami ng status dito. Kaya mahirap talaga. Kasi naabutan ng pandemic yung ano namin, yung application. Na-delay yung mga lamia namin. Tapos minsan yung agency, may mga agency kasi na talagang, kumbaga, pera-pera lang. Totoo naman yun eh. Yung sabi nila sila magpa-process, pero sinasubmit nila ng kulang-kulang yung requirements. Oh, totoo pala yun. Oo, so, may mga ganon, hindi may iwasan. Siguro, meron din silang sariling point of view na baka pwede yan, di ba? Pwede yan. Pwede nating ipasa yan kahit kulang ng ganito. Ganun kasi yung nangyari sa amin. Pinasa yung application namin ng walang lamia. So, syempre, automatic, deny yun. Deny. Sabi niya, okay lang kahit yung processing, yung number lang. Yung number lang ng application, kahit wala yung hard copy. Ganon. So, hanggang nawalan kami ng status. Nung nawalan kami ng status, bawal kami magtrabaho. Tapos binigyan na kami ng letter na pag hindi namin naayos yung application namin, uwi na kami ng Pilipinas. Totoo yung sinabi nila. Mahirap dito. Pero, pag na-permanent resident ka, mas ma-appreciate mo yung Canada. Worth it naman eh. Worth it lahat. Kasi mahirap din naman sa Pilipinas. Mahirap din naman dito. Mas worth it nga lang dito. Mataas yung bilihin dito. Ganun. Mataas na din bilihin sa Pilipinas. Pero how long ago was that, Kuya Mon? Like, ilang taon ka na? Last year lang kami na permanent resident. Seryoso? Last year lang kami na permanent resident. Tapos after, siguro 5 months, nakakuha agad kami ng bahay. Tumating kayo dito anong year? 2018? Oh, yeah, 2018. 2018. Tapos last year, so mga 4 years din yung inabot. 4 years. Bago magkaroon. Cross country ka na din. Cross country. From Saudi. From Riyadh na to, Riyadh to Canada. Tapos doon nag-start yung parang doon mo nahasa yung pagbe-bake mo sa Saudi. Nung una, gusto kong bumalik ng Saudi. Okay. Yun ang ko. Sabi ko, ba't ako nagtitiis dito sa Canada? Malaki ang sahod ko sa Saudi. Kumbaga, yung sahod doon, mas malaki talaga sa sahod ko dito. Yun kasi parang nabot ko na rin yung top doon eh, bilang cake artist. Kasi sa mga royal cakes na yung ginagawa namin, sa cake industry kasi, yun na yung, pag naabot mo yun na yung pinaka-top na sahod. Yeah. Ngayon, pagdating dito, wala kang sasakyan. Tapos yung weather, tapos back to zero ka, may makatrabaho kang bully. So doon, may taga-timpla ka ng tsaa. May binibigay sa yung sasakyan yung kumpanya. Tapos libre yung bahay mo. Siguro mga 1 taon pa lang gusto ko na bumalik ng Sabi ko, parang gusto ko na bumalik ng Riyadh. Ng Riyadh. Pero ano yung nag-good joke sa'yo na magstay dito sa akin? Yung anak ko kasi. Kung sarili ko lang iisipin ko, babalik ako doon. Kaya lang, dito kasi sa Canada, kung pamilyang pag-uusapan, mas maganda dito mag-raise ng family. Lalo, si Prince, kakakuha ko lang ng anak ko. So, sobrang worth it talaga. Pati siya, may enjoy niya yung view, mararanasan niya yung kung gaano.
kaganda dito. Maganda talaga sa Canada. Sobra. Sa view pa lang, lalo sa education, di ba? Healthcare. Healthcare, oo. Tapos sunod-sunod na yun, nakuha ko si Mrs. After siguro 10 months, nakuha ko na si Mrs. si Madam. Tapos, ayun, pati siya, gusto niya, sabi niya, pag hindi naayos ang application natin, babalik tayo ng ng Riyadh. Riyadh. Oo. Kasi doon kasi medyo magandang buhay namin eh. Kasi may sasakyan niya, nakakagala ka kahit saan. Yeah. Mas maginhawa ba, Kuya Mon, kung ikukumpara? Mas simple kasi ang buhay doon. Kasi mura ang bilihin. Walang tax eh. Parang May tax nabutan ko doon, yung full tank doon, parang $5 lang dito. Oh? Full tank ng ng sasakyan na sedan. Doon pa lang eh. Doon pa lang kaya kahit magbabad ka sa sasakyan ko lang may hinihintay kang For reference lang, full tank po dito is mga $50. 50. Depende ba sa kaya mo. Pag truck Ano yun? Nung time na yun, 2014, $16 yun sa Saudi. Mga $19. Mga ano lang yun, mga $5 lang dito. Kaya sobrang tipid doon. Siguro kung may ano ka dito, may $100 ka, kaya mo na i-survive yung buong buwan mo Oh. sa pagkain. Dahil libre din ang... Libre yung bahay mo eh. Oo. Libre yung kuryente. Pero yung bahay na yun, Kuya Mon, hindi siya sa'yo. Hindi siya sa'yo. Okay. Yung kasi ang mahirap doon kasi wala kang pwedeng ariin. Ariin. Oh. Tapos hindi ka pwede mag-business. Kung magbi-business ka, laging may partner ka dapat na lokal nila. Pero hindi yun pangalan mo. Pangalan yun ng lokal. Parang makikinabang ka lang din. Para kayong, parang, tawag dyan, magka-sosyo. Social. So, Sosyo lang. permanent ka din doon? Or... Walang permanent resident. Oh, and so under work permit. Renew lang. Kontrata. O, kontrata doon. Yun ang mahirap doon. Kasi once na hindi ka nakapag-ipon, Hindi guarantee. pag umuwi ka ng Pilipinas, wala kang pera. Wala. Parang useless lahat ng pag-a-abroad mo. Tapos wala kang naipundar. Tapos dito sa Canada, syempre, kagaya ngayon na nagkaroon tayo ng maliit na business. Kasi nag-start nung na permanent resident kami, yun talaga yung target ko naman na makapag-start ng maliit na negosyo. Hindi ko yun magagawa kung nasa Saudi ako.